So hello mga kabalen. Ngayon, last time pinakita natin yung EA antivirus. Antivirus ang pangalan na tinest natin sa GBP USD, ano? So ngayon, ititest natin siya tinest natin yung nakaraan sa mababang account sa 500 lang. $500 sa initial. Ngayon, ititest natin siya sa Euro USD with $2,000 account. So, una, i-open nyo lang yung terminal dun sa, tapos pupunta kayo doon sa, naka-default na ito. Anyway, papakita ko sa inyo kung paano, ano. So, dito sa terminal, punta lang kayo dito sa market. Makikita nyo lahat dyan. So, hanapin lang natin yung EA antivirus. Ayan. Nakasale siya ngayon na 50 lang. So, ikiklik lang natin yan. Yan yung i-test natin ngayon sa $2,000 account. Nakasale siya ngayon sa 50 USD. Pero pag hindi nakasale, nasa 200 USD yan. So, actually, na-download ko na yan. Makikita nyo, ito, naka-download na siya. Download na. Iti-test na lang natin, no? So, kung hindi nyo pa na halimbawa, gusto nyo i-test yan, punta lang kayo sa market, tapos hanapin nyo yung gusto nyong EA, then i-download nyo yung demo para matest nyo bago nyo bilhin. So, ngayon iti-test natin. Click lang natin yung test. So, na-download na, nandyan na siya. Naka-install na siya dyan, yung demo version niya. So, close muna natin yung terminal. So, ayun. Punta lang kayo dito sa Expert Advisor. So, EA Antivirus. Makikita nyo yan sa market. Naka-download na. Now, the last time, sinubukan natin siya sa GBP USD na pair. So, subukan naman natin siya sa Euro USD na pair. So, ang recommended period dyan is M15 yung time frame, yung spread, yung current, kung ano ang spread niya ngayon, nasa 13 points, so 1.3 pips lang. Sa properties naman, so sa initial deposit natin, $2,000. Then yung inputs, last time meron na akong settings na ginawa for GBP USD. Ngayon, meron din akong settings na ginawa dyan for Euro USD naman. So, ayan, iba-ibang lot size. So, ang gagamitin natin yung $2,000 initial deposit at ang starting lot niya is 0.05, mas malaki kasi 2,000 na yan eh. So, kung 500, 0.01 lang, doon ka lang sa minimum. So, hindi na tayo gagamit ng money management dahil meron na tayong settings niyan. So, i-open lang natin. Nandiyan na yung settings na ginawa ko na 0.05. Ayun. So, yung kanyang ibang settings dyan as is pa rin. Iniba ko lang yung TP, yung SL. Nagkabit ako ng SL before wala. Yan yung stop loss. And then, maximum order 6. So, pag naka 6 orders na siya, hindi na siya mag-open. Then, hindi na tayo gagamit ng reduction kasi 6 lang yung ating maximum orders. So, i-okay lang natin yan. Then, sa visual mode, para makita natin, start na sa modeling, kailangan kabit nyo doon sa every tick kasi yan yung most precise method. So, i-start lang natin para yan, gumagana na. So, yan, every TP hit, makikita natin dyan, lumalabas kung ilan yung kanyang nati-take profit, no, yung kinikita niya. So, itong Euro USD, actually, compare sa GBP USD, hindi masyadong malaki yung movement niya. So, minsan, inaabot lang yan ng mga 150 pips. Halimbawa, menus, mga 150 pips sa experience ko sa experience ko nagamit ang robot. Naabot yan ng 150 pips bago mag-retrace. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, halimbawa, meron kang open trades, then the market goes against you,
minsan ang maximum na inaabot niya sa na-experience ko so far is 150 to 180 pips bago siya bumalik. So kapag it goes against you at 180 pips, mag-o-open na ng multiple trades itong robot with the multiplier kung ano yung nakaset doon sa settings. Then at 180 pips, bumabalik na siya, nagre-retrace. So once na bumalik siya, doon niya na may hit yung TP, doon ka magpo-profit. So pag na-hit yung TP, lahat ng open trades mako-close pero hindi lahat ang pinaka-total niya, ang sum niya, yung iba losing trades, yung iba winning trades, pero kapag tinotal mo lahat, hindi negative, panalo pa rin. Halimbawa, yung first 2 trades mo ay merong 6 na trade na nakabukas na kasi ang EA na ito is martingale system. So habang nagbubukas siya ng trade, lumalaki yung lot size. Para pag bumalik siya at na hit yung TP, mas malaki yung winning trades kaysa sa losing trades. So halimbawa, 6 na yung nakabukas, no? Biglang nag-retrace, na hit yung TP mo. Yung first 2 trades, halimbawa, nung mag-close yung first 2 trades is negative $10. Pero yung the last 4 trades is positive $20. So $20 minus $10, kita ka pa rin ng $10. So yan yung system ng martingale. Ang pinaka negative side is kapag maliit yung account balance mo at naka-martingale ka, madaling masusunog yung account mo. So base sa observation ko dito sa Euro USD, yung $2,000, kaya niya nang i-handle yung 0.05 na lot size. Yung drawdown niya, makikita natin mamaya pagtapos nito para malaman natin kung gaano kalaki doon sa $2,000. Pero ako kasi ang style ko, ayokong lumalampas ng 50% ng equity mo yung drawdown. Halimbawa, meron ka $2,000, ayokong mabot ng $1,000 yung drawdown. So dapat hanggang 40% lang para hindi masyadong mataas yung risk. Baka biglang magkaroon ng news na lumabas sa US or sa Europe at biglang naapektuhan ng galaw ng market, may tendency na masunog yung account mo. Sayang naman. So ang gagawin natin palagi pag gagamit tayo ng robot, kailangan i-test muna natin ng sa demo or sa strategy tester para makuha natin yung settings doon sa pinakamababang risk na hindi tayo masusunugan ng account. So dapat laging yun ang unang iniisip natin kapag nagtitrade tayo sa Forex, dahil ang Forex is napakalaki ng risk niyan para masunugan ka ng account. And malaki din yung potential para mag-double yung account mo. So ito, tapos na, no? Makikita natin, itaas lang natin yan. Tingnan natin yung graph. Una muna yung graph. So yan, yung graph. Ito yung sinasabi kong drawdown. Kapag nakita nyo yung graph na ganyan, malaki ang drawdown yan. Pero nakasurvive siya. Kaya na-close niya yung mga trades dyan at winning profit pa rin. So yan, mga drawdown yan. So nakita nyo, nag-end siya doon sa pinakatuktok. Kung ito nasunog yung account mo, bigla na lang babagsak yan ng ganyan. So nakita natin yung graph, no? Ganda, pataas. So tingnan na muna natin yung result. So nag-start siya ng November 4, 2020. So ang initial natin is $2,000, no? Nag-end siya ng December 23. So kulang-kulang 2 months, no? November 4 to December 23. Tingnan natin yung report. Yan, dito natin makikita. So kulang-kulang 2 months ang so sabihin na natin mga 1.5 month, no? Yung 2,000 natin kumita ng $582. Yan, sa 0.05 na lot size. So ang drawdown natin, kung titingnan nyo, ayun, nasa 32.34% lang. So hindi siya umabot ng 50. So pasok doon sa ating condition, no? Then yan yung maximum drawdown na nangyari
from November 4 to December 23, yan yung drawdown niya. So para sa akin, katanggap-tanggap na yan dahil napakaliit ng drawdown niya, nasa 30% lang. So tingnan na muna natin yung deposit. Ang deposit ay yung profit pala. So 582.96. So ilang percent yan ito? So nasa 25% more or less ng 2,000, di ba? 25%. Kung titingnan mo, sabihin, let's say 580. Then times natin 100. So nasa 29% in 2 months. So yung 2,000 mo, kumita ng mga 29, sabihin natin 30% in 2 months. So hindi na masama. Meron kang 15% every month doon sa $2,000 mo, doon sa settings na ginawa natin. So napakalaki na yun, 15% sa iba. Kapag halimbawa, mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, sinabihan mo ng, invest ka sa akin ng $2,000. Bigyan kita ng 10% na interest every month. Hindi maniniwala sa'yo, baka sabihin scam ka pa. So ito, no? Nakita nyo kung gaano kalaki ang potential ng Forex. Yung $2,000, kumita ng 30% in 2 months. So, ganyan lang kung ang pinakasikreto dyan, kung paano kumita dito sa Forex. Dapat laging ahead yung balance mo doon sa lot size mo. Ang ibig sabihin doon, dapat laging mas malaki yung balance mo, tapos yung lot size mo, hindi ka sumusobra doon sa hindi siya aggressive para hindi ka masunugan, hindi lumaki yung drawdown mo, at para kumita ka. So, ang number 1 na advice dyan na gagawin nyo is dapat yung risk management, yun palagi ang iniisip nyo. Hindi yung profit muna. Dapat risk muna, risk management. Then, yung profit, to follow na lang yon. So, tulad nito, kung akong tatanungin mo, yung 30% drawdown, itong 30% drawdown na to, okay na sa akin yan with 30% return in 2 months. Sa akin, napaka acceptable na yan. So ako, gagamitin, itong settings na to ang gagamitin ko talaga sa robot ko. So yan, nakita nyo na kung paano kumita. At saka ang palagi nyong iisipin, lagi nyo i-compare yung mga profitable trade doon sa losing trade. Tingnan nyo, mas malaki ang profit trade kesa sa losing trade. So, lagi nyo tinitingnan yung mga side na yan. Kasi kung lumaki ka dito sa losing trade, lumaki yung drawdown mo, malaki yung drawdown mo, kahit na profitable pa yan, hindi yan katanggap-tanggap para sa akin. So, dapat laging doon tayo sa positive side. So, yan, sa ngayon, yan muna ang i-share ko sa inyo. Sa mga susunod na video, i-share ko naman yung mga ibang strategy na ginagamit ko sa manual trading, no? Kung confident ka sa strategy na ginagamit mo, pwede kang magtaas ng lot size, pero kailangan yung stop loss mo lagi mong kino-consider na kung saan na hindi mababurn yung account mo. So yun, mga kapwa ko trader, mga kabalen, yun na muna ang share ko sa inyo sa ngayon. So huwag niyong kakalimutan mag-subscribe para sa mga susunod na video ma-notify kayo, no? So again, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Bye-bye.